Aprobado na ng Senado sa ikatlo at huling reading ang Go Negosyo Bill na isa sa mga panukalang inihain ni Senator Bam Aquino. At kaugnay niyan at iba pang usapin, mga kapanem natin si Senator Bam Aquino. Magandang umaga, Senator Aquino. Good morning, Howie. Magandang umaga. Okay. Bago natin pag-usapan itong Go Negosyo Bill, at congratulations, umabot na rin dito sa stage na to. No? Thank you. Katatapos lang ng ating EDSA 1 commemoration kahapon. And then, of course, marami nakapansin na sa Cebu, ginanap yung official commemoration and you were there. Gumanap ka bilang isa sa mga main players ng EDSA 1, yung iyong tiyo na si Butch Aquino. That's right. In fact, yung instruction nga sa akin, kailangan historically accurate red checkered shirt yung suit ko habang nagmamarcha doon sa Cebu. That's a change kasi usually you're cast as Ninoy himself. No? Well, alam mo, it seems to be a second career, no, for me, no. But to be honest, I was very happy to do it and very honored, no. I mean, kung tutuusin, si Tito Butch naman alongside Cardinal Sin were the ones who called for the civilians to really come out and protect Senator, at that time, Defense Secretary Enrile and General Ramos. And yung ginagawang salubungan ng military at ng civilian forces, that's done every year, no? Yan yung parang tradisyon dun sa EDSA celebration. And this year, naisip nila, iba naman siguro yung gumanap. And I was happy to take the role of my uncle. We were with young people, with the religious, kasama namin yung mga iba't ibang mga civil society groups. And when we marched, on the other side naman, si Ding Dong Dantes played General Ramos. Sabi nga ng mga tao, pumogi daw si... Natuwa siguro si FBR. Si FBR. Although may dala rin siyang tobacco doon in his hand. And we met in Cebu. It was the first time na ginanap to sa Cebu. And why is that significant? Nasa Cebu initially, no, naisip ko, I guess I had the first reaction was always, bakit sa Cebu? Diba? But the more that I talked to the people there, tuwan-tuwa sila that it was held in Cebu because na-recognize na nung panahong yun, nagkaroon na ng pag-aalsa in many areas, not just in EDSA. So it was a good symbol to really recognize that fact. And, show that the people power spirit is not just Manila-centric. It's actually a nationwide spirit. And these days, yung people power, hindi na yan pampolitika lang. Ginagamit na yan for many things. No? Kapag may delubyo, kapag kailangan ng volunteers, no, people come together, they give what they have, yung relief goods, binubuo nila. A lot of young people, as you know, last time I was here, we had youth groups who give a lot of their time and effort, mga volunteers din. And just to show that people power spirit is still alive, and especially not just found in Manila, kundi rin sa ibang mga parte ng bansa. Okay, well, speaking of mga key players, no, may mga key players na wala dun sa Cebu. I mean, some people notice nga, wala si Senators Enrile and Gringo Honasan. Well, si Senator Enrile and si Senator Honasan actually are always invited. No? And this is the... So they were invited? They're always invited. They've always been invited for the past so many years. Kaya lang, they don't usually go, no? to be very frank. Si President Ramos naman wanted to go but had some important things to attend to in the afternoon. And he, in fact, led some of the celebrations here, no, in Metro Manila. So, palagay ko naman, every year, ganoon talaga. Tinatanong, nasan na yung mga personalities, no? But maybe the better question is, or maybe the better perspective could be, we have to move beyond personalities. No? It is 28 years ago. And siguro the sooner we go beyond personalities and really look at it, tingnan talaga natin siya bilang isang bagay na pagmamayari ng Pilipino mismo, hindi lang ng mga specific na individual, palagay ko we'll be honoring the people power spirit better as well. And of course, someone of your generation has no or little memory of actually being there. Actually, I do have a lot of memories being there. I was you were what? 9 years old. So medyo may konti, may malay na. Okay. As they say, may malay na. And nandun kami sa corner ng Annapolis and EDSA with my family. My dad actually was in the US kasi if you remember the timeline, that was after the snap election. So he was part of a group that went to the US to lobby for Tita Cory. So nung nangyari of course, your dad, just to refresh the memory of the audience, is Paul Aquino. Was the younger brother of Ninoy. Okay. So nung panahon yun, wala siya. It was my mom and my brothers and we were there. We were there every day. Gumagawa rin kami ng sandwiches, namimigay sa mga tao ng pagkain. I remember eating ice buko, so you remember the festive part endlessly. of it? And were you scared also? Or? No, I wasn't scared. I think my mom was scared. My older brothers who were in their teens knew the dangers that was happening. But ako yung pakiramdam ko maraming mga tao na nakikiisa sa isa't isa.
And that gave you a feeling of safety. Even though later on, I would find out na kinakabahan talaga sila. Any moment, pwede silang barilin ng mga tao o pwedeng mag-attack yung mga tangke. And there was that danger of real mortal danger, no? But, you know, para sa akin, no, as a young kid at that time, I felt very safe. And those memories will always be with me, actually. And now you're here, Senator of the Land. Now we're here. You're pushing the Go Negosyo Bill. Umabot na sa third reading. So, ang tanong ko lang, first question ko is, gaano ba kahirap na magtayo ng small business or micro-enterprise na kailangan ng legislation para i-push ito? Yeah. Well, first of all, Howie, yung Go Negosyo Bill is not just for those who want to start, but those who want to grow their business. Okay. Kasi palagay ko, unang-una yung start, a lot of studies will show hindi talaga madaling magsimula ng negosyo sa Pilipinas. No? The ease of doing business is something that we have yet to achieve. No? Wala pa tayo doon. Marami. Too many permits. Red tape. Lack of access to capital, lack of formal training in terms of entrepreneurship. Marami talaga. Lack of market information. So maraming mga bagay-bagay na kailangan ayusin para magkaroon ng totoong suporta yung mga kababayan natin pagdating sa kanilang negosyo. And aside from starting, it's also growing. And I guess ito yung importante at mahalaga. No? Just the other week, meron tayong headlines na napakaraming Pilipino yung walang trabaho. Millions of Filipinos have no jobs. And if we help our micro and small enterprises grow, they will always immediately hire another person. Kaagad-agad yan. Konting, basta lumaki sila, they'll hire a helper, a delivery boy, someone to help them with their small or micro business. And that will create jobs. And one example would be isang maliit na sari-sari store na naging mini grocery. Exactly. And noon, siguro, mag-isa lang si tita, nung lumaki-laki na, meron na siyang kasama na tumutulong sa kanya, most likely pamangkin niya o anak niya. Pag nagka-tricycle siya, nakautang siya for a tricycle, yung asawa niya, ngayon, delivery na rin. So, kaagad-agad, you have 3 jobs right there, no? So, and the statistics will show that 66% of all jobs in the Philippines come from micro and small businesses. So yung majority ng mga trabaho sa Pilipinas, mula yan sa mga maliliit na negosyo at kulang ng suporta ang gobyerno pagdating sa mga businesses natin. We talk about inclusive growth, trabaho, negosyo, all of these things, no? Lahat yan, kailangan dumaan yan sa isang plataforma kung saan natutulungan talaga yung mga negosyante sa ating bayan. And this bill will specifically help in what way? Okay, specifically, one, it will create negosyo centers in all cities and municipalities so that the services of government and the private sector can be concentrated in one place na pwede mo talagang puntahan at pwede ka talagang makakuha ng aktual na tulong. Yung tulong na yan for advice. Can be financing, ililink ka sa mga bangko, sa mga microfinance organizations, depende sa needs mo. Mentoring, and you have a lot of schools that provide mentoring in terms of entrepreneurship. Government programs also have training caravans. Most importantly, market linkage. Yung produkto at serbisyo mo, paano mas lumaki yung merkado mo? Masarap nga yung aking kakanin o masarap nga yung aking pastillas, pero binibenta ko lang to sa aking barangay. How do I get my product to more places? And these negosyo centers, dahil linked up naman yan, can provide that information. Ano yung best way for you to grow your business better? Now, natataon rin, no, napasa tong bill na to on the eve of People Power, no? February 24 siya napasa on third reading sa Senado. At naisip ko rin, no, na when we had EDSA in 28 years ago, mostly it was really about political empowerment. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na bumoto ulit, magkademokrasya. But if I remember correctly, nung panahon ng People Power, hindi lang naman politika yung pinaglalaban natin. We were also fighting for social justice, for equality. And in many ways, marami nagsasabi, hindi pa ganap yung pangako ng EDSA. And I'm hoping na kung matulak natin to, magkaroon ng trabaho, negosyo yung mga tao, people have economic empowerment alongside political empowerment, maybe the true spirit of EDSA can really come out and we can finally get what we were fighting for before. No? Hindi lang sa politika na empowerment, kundi pati sa ating ekonomiya. Okay, obviously this is an important part of your function as a senator. Gumagawa ka ng mga bagong batas. But ang nakikita ng karamihan ay itong investigation in aid of legislation, yung, lalo na yung sa pork barrel scam. And people are anticipating another big hearing nitong si Dennis Cunanan. And of course, you want to push these kinds of initiatives. No? Pero
umuupo ka rin doon sa mga hearing. I mean, Of how do you course. feel about that? I mean, gaano ka-importante Well, ba itong mga investigation na to para sa'yo? They're both important, no? Importante yan dahil importante yan sa taong bayan. Kapag pera ng taong bayan yung nawawaldas, talagang importante, kailangan tutukan yan, no? But maybe aside from or more than the investigation, it's also how to plug the holes, no? Paano siguraduhin na hindi na ito mangyayari ulit? What policies can we do to make sure na wala nang nakawan na mangyayari or at least talagang ma-minimize ito? Kung tutuusin, connected lahat yan eh. Yung pera ng bayan na nawawaldas that could have gone to more negosyo centers, that could have gone to more financing for our micro and small entrepreneurs, it could have gone to mentoring programs, it could have gone to market linkage programs. So, babalik at babalik yun eh. Lahat ng serbisyo na gusto natin gawin sa tao, kung may korupsyon, talagang kumukonti ito. So, it's really connected. But you're right, no? Kapag tinanong mo yung taong bayan ngayon, ang sasabihin nila, ang trabaho ng senador, magbangayan, siguro mag-investigahan, but marami ring mga ibang bagay na siguro at least itong effort na to is to show that we're also doing other things na yung kapakanan ng taong bayan, yung kanilang kakayahan magkaroon ng magandang pamumuhay, trabaho, negosyo, importante din to sa amin. At personally ako, this was really my campaign promise, no? If you remember, back then, almost a year ago, about a year ago, during the campaign, we were talking about how to provide jobs, how to create businesses, and I'm hoping na kung mapasa itong bill na to, this will fulfill that campaign promise. No? Yeah, and even as a youth leader, you're already talking about things like this. Well, you know, on this Happy channel, Go Negosyo, I used to host the Go Negosyo TV show in this channel. So, you know, it all really goes back. And siguro para sa amin, those of us who are really pushing for entrepreneurship, we always talk about the Philippines being a poor country. Pero hindi naman misteryo kung paano tayo makalampas sa kahirapan eh. Trabaho, negosyo. Simple-simple lang. The more that Filipinos have jobs, the more that we have opportunities to create business, the more we will get out of poverty. So kung gusto talaga nating labanan yung kahirapan, we need to provide jobs, we need to provide opportunities for business. And hopefully, itong bill na to, makakatulong to sa larangang yan. And we need to stop corruption, which is the other side. Yes, yung pangako rin ng Pangulo yun. Definitely, as a solution to poverty. Okay, maraming salamat po, Senador Bam Aquino. Thank you.